Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Title, Boying, tutuluyan na umano si Senator Rubin. Ilalabas pa rin umano ng Office of the Ombudsman ang resolusyon sa reklamong obstruction of justice laban kay Senator Robin Padilla kahit hindi ito nagsumiti ng counter affidavit sa itinakdang deadline. Ito ang inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya matapos umanong hindi magsumiti ng sagot ang senador sa loob ng non-extendable na 15 araw na palugit. Si Robin Padilla hindi sumagot sa obstruction of justice preliminary investigation na yan. Malapit na sa husgado yan. Ayon pa sa Ombudsman, hindi mapipigilan ng kawalan ng counter affidavit ang pagresolba sa reklamong isinampa laban sa kanya. Matatandaan noong Hunyo 23, inatasan ng Office of the Ombudsman Senator Robin Padilla, Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at dating Senate Sergeant at Arms Mao Aplasca na magsumiti ng kanilang counter affidavit kaugnay ng reklamong inihain ng Tindig Pilipinas. Nag-ugat ang reklamo sa aligasyon tumulong umano si Padilla sa paglabas ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado noong Mayo 14, 2026 upang maiwasan ang umano'y pag-aresto batay sa warrant ng International Criminal Court. Okay, so matigas din ang ulo ni Senator Robin Padilla. Dirin mo, kaya niyang deadmahin ang ombudsman. Na-monitor ko, nabasa ko sa mga post, si Senator Alan Peter Cayetano nagsubmiti ng counter affidavit. Sa General Aplasca, nagsubmiti rin siya ng counter affidavit. So ito lang si Senator Robin Padilla ang hindi nagsubmiti. Ibig sabihin, matigas, palaban. Hindi siya natatakot kay Boying Rimulya. Kaya lalo akong bumibilib ngayon dito kay Senator Robin. Okay, ating himay-himayin. Bakit hindi siya nag-submit? Kung ako ang babasa sa kanyang mindset, mag-submit man siya o hindi. Opinion ko lang ito Kasi kung ako si Senator Robin, pagpalagay ko, kung magsasubmit ba ako is may babasura yung complaint. Parang hindi. Wala na akong tiwala dito sa ombudsman na ito. Selective justice ang kanya. So, what's the use? Mag-submit ako, ganun pa rin. Ang resolusyon, iakyat pa rin nila ang kaso sa korte. Harapin ko na lang sila sa korte. Ganon. Ang nakikita kong diskarte ni Senator Rubin. Kaya dinidman niya si Boying. Bahala ka dyan. Bahala ka. Manigas ka, Boying. Okay. So, sinerch ko sa Google. Ano ba itong obstruction of justice? Is it bailable? The answer is yes. Ang parusa lang ng pag makonvict ka ng obstruction of justice is maximum 4 years. Ibig sabihin, pag sampahan ng kaso ng ombudsman si Boying Rimulya, pagdating ng warrant of arrest, ang gagawin lang niya is magpiyansa. Wala na ulit. At kung nakapagpiyansa ka sa ating legal system, malaya ka pa rin. Lalabang ka na sa korte. At ako, mas okay ako. Hindi ako natatakot dito kay Senator Robin dahil di ba nakulong na siya? Alam niya na yung pasikot-sikot niya. Kaya ang labanan na lang, nakikita niya siguro na wala siyang kalaban-laban sa ombudsman dahil hindi patas ang ombudsman. Kaya lalaban na lang siya sa korte. Total, bailable offense ang obstruction of justice. 4 years. Kung yung 4 years, siguro estimate ko lang, ang piyansa niyan, pinakamataas na ng 50,000 pababa. Ang obstruction of justice, ang binabiolate mo lang yan na
na batas is Presidential Decree number 1829. Obstruction of justice is a bailable offense. Under Philippine law, specifically Presidential Decree number 1829, the crime carries a penalty of imprisonment ranging from 4 years to 6 years. Hanggang 6 years pala. Along with the potential fine because the penalty does not include death, reclusion perpetua, or life imprisonment. Bail is a matter of right before final conviction. Kaya, matalino itong si Senator Robin. Bahala ka dyan, boying. Lalabanan kita. Sabi niya, see you in court, boying. Ganon. So, pagdasal po natin itong ating mga senador na lumalaban para sa taong bayan. May God bless them, protect them from harm. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, ang balita ngayon. Pahayag ito ni Senator Ping Lacson sa mga patutsada sa kanya ni Senator Alan Peter Cayetano. Sabi, mamamatay akong hindi ako korap na public official. Ito ang mariing pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson matapos questionin ang paglubo ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth or SALN. Ayon kay Lacson, ang pinakamahalagang pamana sa kanya ng kanyang mga magulang ay ang integridad at katapatan. Kaya kumpiyansa niyang sinasabing malinis ang kanyang mga naging panunungkulan sa gobyerno. Mamamatay ako na hindi ako corrupt na public official. Ipinaliwanag din niya na ang pagtaas ng 4 na beses ng kanyang net worth ay nangyari noong wala siya sa gobyerno mula noong 2022 hanggang 2025 kung saan pumasok umano siya sa pribadong negosyo kabilang ang real estate. Kasabay nito, sinabi rin ng senador na hindi na niya papatulan ang mga personal na patutsada laban sa kanya, ngunit handa niyang ipagtanggol ang kanyang dangal kapag ito ay kini-question. Okay, so sa nabasa kong post ni Senator Alan Peter Cayetano, inirelate lang niya sa nangyayari sa impeachment ni BP Sara. Kasi baka ngayon, pagbubutuhan ng impeachment court, kung papayagan ba nila na mailabas ang mga tax records o kaya mga AMLAC records ni BP Sara at ang kanyang husband. Huwag tayong mabibigla kung mananalo ang boto na papayag ang impeachment court na ilahad ang mga tax records ni BP Sara at ang kanyang husband. Kaya ang nakita kong punto ni Senator Alan Peter Cayetano, bakit siya nag-post na ganun? Sabi niya, so pwede na rin nating ilabas ang mga tax record ni Senator Erwin Tulfo at saka ni Senator Panfilo Lacson, bakit lumubo ng sobrang taas ang kanilang net worth. Ganon ang kanyang punto. Hindi naman siya talaga nag-aakusa na corrupt or yung dalawang senador. Ang punto niya is bakit nagkakaroon ng selective justice? Bakit si BP Sara lang ang tinatarget yung paglubo ng kanyang yaman na in a period of halos 20 years, tumaas ng 70 million yung kanyang net worth silang mag-asawa. At ngayon, yun ang pinagpipestahan. Kaya kahit ako, nagtataka rin ako, ay bakit lumubo rin ang kayamanan starting from the president, lumubo ang kayamanan. Ombudsman, lumubo ang kayamanan. Sino pa? Ang daming lumubo ng kayamanan. Romualdez, lumubo ang kayamanan. Ito na nga, Lacson, Erwin Tulfo, lumubo ang kayamanan. O baka pwedeng ipakita na rin ang mga tax records nila para pantay. Ganon ang punto ni So kung hindi kayo corrupt, pwede walang problema. Bahala na ang taong bayan. History will judge us. Dapat, huwag pipiliin yung puros Duterte na lang Kakampi ng mga Duterte. Ano yung pahayag niya?
kahapon, nabasa ko yung ano na marami na daw lumalapit sa kanya ng mga magtitistigo laban kay Senator Cayetano at siya naman gagawin niya ang lahat, mag-ipon ng ebidensya para mailagay si Cayetano sa dapat kalalagyan, which is Quezon City, Payatas, Quezon City Jail. Yan ang mga pahayag na. Excuse me. So, napaka-toxic na ang politika sa bansa natin ngayon. Ang ating ombudsman, grabe, pinakulong ang dalawang senador na nasa minority nang dahil lang, alam nyo na. Tapos, ang dalawang senador na bumaliktad, ligtas na. Kasi, tinanggap nila ang Jesus Crispin na kanilang, alam nyo na, basta, but anyway, may hangganan ang lahat. Sabi nga ni Tati Digong. At saka, ako, ipinaubaya ko na lang sa Diyos itong mga nakakagulo na pangyayari sa ating bansa. Vengeance is mine, sabi ng Panginoon. Kaya, sa mga nakakulong na senador, Senator Jinggoy, Senator Marcoleta, Mike Defensor, at iba pa na konting, sakripisyo. Balang araw, may hangganan din ang lahat. Malapit na po ang 2028. Magkakaroon po ng hustisya. Yung tinigil nila na flood control investigation, magkakaroon din tayo ng hustisya yan pag-upo ng bagong presidente natin sa 2028. Medyo malungkot po, nakakagalit na topic ang pag-usapan natin ngayon. Ito, yung post ni Sir General De Leon. Sabi niya, napakasakit sa dibdib, basahin. Hayop kayong mga buhaya kayo. Hayop ka, BBM. Ito ang post Daryl Jam and 14 others. Siner niya. Nakakalungkot na nangyari sa ospital. May namatay na naman tayong kababayan dahil sa kapabayaan sa ospital. 8 a.m. we brought him to the hospital. By 2 p.m. my son was gone. Daini, I am so sorry the system failed us. Pera panid mamatay. Samar. July 11, 2026, Saturday, 7 a.m. in the morning, gichat ako ni mama kay magpa-check up ka daw. Kay may lagnat ka kagabi. Gindarap ka namon sa ospital kay pagkita, uncle, iba na color lips ngayon. Nagkakakuri ka na pag ginhawa, pag abot, gin-oxygen ka dayon, pero waray nag-iha, nag-seizure ka. Nagtikang. They asked me if I would give consent to intubate you, kay nagkukuri ka na pag breath, nagkukuri parang nahihirapan. Ito, ina-analyze ko na lang itong Bicol dialect, Kasi may nahahaluan ng pagkukuri, nahirapan. Habang nag-video call, nakikita ko nagkukuri ka. So, siring ako, sige basta masalba ka. The cost didn't matter. I would have signed anything just to save your life, anak. Tubuhan ka. Tinubuhan. Kasi intubate . Pero dito na nagtikang ang kalbaryo. Nagkalisang nahira, lalong nahirapan. Tigda CPR. Na siring hira, matawag hira ambulance. Kay need ka na iyadto Tacloban. Tacloban sa waray pala ito. Waray. So, in-intubate, lalong nahirapan. So, kailangan i-evacuate sa Tacloban. Kay need na niyadto Tacloban, need na ICU kay waray hira ICU din ni Katbalugan sa Katbalugan pa na ospital. Pero ang problema ang ambulance, wow pa daw driver. Grabe naman. And to make it worse, tag 15 pesos pa ang ginaaro. Ano yung ginaaro? Bayaran mo? Your life was hanging by a thread, pero pera pa rin ang inuuna nila. Sabi ko, mamaya na kami magbayad, mag-GCash lang kami, madala lang siya sa Tacloban. Waray na kami nakahulatan, era on-call driver, namiling kami intawon hasawang naaro, buligin sugo ko mga patod. Pero nasiring man ha city, na magpapa-change oil pa daw ang ambulansya. Ano ba naman to, oy? Alas 12 pa pwede.
Kaya no, isa lang ambulance. This was a life or death emergency, pero sugad. Dumaop kami fire department, parang nagpatulong. Fire department, diri, kuno pwede gumawas kat balugan. Yung fire truck siguro. Nagpakaina, liwat kami sa SPX, waray liwat hala driver ambulance. Naglalans pa kuno. Ay, naku, Diyos ko. Talagang magagalit ka naman, nakakaya. Hain man ba ibang mga driver? Bangin magbiyahe liwat. Excuse na ba kay nadiri ka mo magbiyahe or ano? Nalilisang na kami duro while nakikita ka, the nurses were taking turns pag CPR ng pump sa imo. Kakuri yung nahirapan. Kakuri pag kinita, kasakit na dughan nak. Ang nagkukwento yung inahan. Kami pag PH na problema nurse na maupod ambulance ay wala daw available na ka-duty daw tanan nga driver. Diri daw pwede sila mag-refer, need nila tawagin daw yung hindi duty. Imagine kahit nurse na sasama na sa biyahe, pamilya pa mamroblema. Namiling din kami kilala nga nurse na among gipang aruan bulig para sumama sa inyo. Pero ni mga 12 PM bumaton ang driver o dumating. Nang nakabiling hera isa pa nga nurse pero pera ka oras na sayang. Maraming nasayang na oras bago nakalarga yung ambulansya. Din dara mabiyahe pero tungod sobra maayos kalsada ang Samar. Ayan na naman. Problema sa kalsada. Hindi pa ako nakadaan ng kalsada sa Samar, but sinasabi, grabe daw ang sira ng mga kalsada sa Samar. Lubakon, duro, nadislodge ang imong tubo. Ay sus, grabe naman to. Kasi na-intibute dahil sa sira-sirang kalsada, nadislodge. Lubakon, nadislodge imong tubo. They had to stop over. And the most agonizing part, ang imong tubo, go TI, duro, para kadako. It wasn't even the right size for a 10-year-old boy. Bata pala ito. How can a hospital be so ill-equipped? Umabot ka Tacloban pero declared dead on arrival. Talagang papaiyak ka talaga. Kaya, ayun, nagmura si General De Leon. Mga hayop kayong, mga buhaya kayo. Pati na si BBM. Dito sa post niyo. Hayop ka, BBM. Ito, may alam ka ang pangyayari. Sa Palawan, nag-mission trip ang aking anak na nurse plus yung husband niya noong December. Grabe daw, kawalan talaga ng mga gamot, yung ano ba yung kailangan pag may asthma, inhalator ba yun? Wala. Ganito ang ating health system sa Pilipinas, mamamatay ka na lang para. So, tama si VP Sara, sabi niya, God save the Philippines. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Sas Rugando Sasot. Napakatalino niyang analysis. Paano kumita ng malaking pera sa social media? Simple lang, sabi niya. Irritate the Duterte supporters. Pag nagalit, galitin mo lang. Sample, mga kakamping o Marcos loyalist. Galitin mo lang ng galitin ang mga Duterte supporters, mag-engage sila sa'yo, manonood sila sa'yo, magko-comment sila sa'yo, kikita ka na malaki sa social media. Sabi niya, Duterte supporters should realize that the fastest way to earn money via social media is to irritate Duterte supporters. Why? Because Duterte supporters are so engaged in social media. Just look at the strategy of a dying mainstream media. They gave a show to someone who is practically unknown beyond irritating Duterte supporters. Not telegenic enough to draw audience just because of sheer beauty, and not even intelligent on anything to draw people hungry for knowledge. Hindi niya pinangalanan ito. But kung ako ang tatanungin niyo, parang ito na si Lovely Granada. Yung nanghamon ng debate kay BP Sara. She is just there to draw audience from Duterte supporters by irritating them. So you, as a Duterte supporters, go to the media's page, add views, comments, etc. and they earn a lot of money because you are irritated.
This is equally true with that lady who died tragically. May she rest in peace. I believe ito na si Mima Alicia. Yung una si Lovely Granada. Nagalit ang mga Duterte supporters kaya sige, comments doon sa kanyang page, kumikita ng pera na yon. Ito naman si rest in peace Mima Alicia. Ano to? She was a high school graduate who saw a money-making opportunity by saying the most outrageous things that would irritate Duterte supporters. Her audience is mostly those who hate her. Her only skills in life is to be annoying as possible, and because of that, she was able to buy a car. Gano'n? Sabi buy a car, move out of a squatter's area, travel every now and then abroad by making money out of your irritation. Ito ang napansin ko. Duterte supporters talaga. Mag-engage sila sa social media. Basta nakita nila na kailangang protektahan o depensahan nila si anybody of the Dutertes, mag-engage talaga yan.